100 milyon po para sa CCTV meron po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan po natin. Pagkatapos ng mainit na isyu ng pagtakas nga ni Fidel Cataruca sa loob ng Bilibid ay naging usap-usapan ang seguridad sa loob ng Bilibid. At dahil kulang ito ng kanilang mata or CCTV ay nais ngayon ni Congressman Busita ng One Rider Party List na umano'y dapat dagdagan ang pondo ng Bucor para sana tadtarin, punuin ng kamera itong loob ng Bilibid para maiwasan na itong pagtakas mga kababayan po natin. At pabor syempre, natuwa naman itong pamunuan ng Bucor at lalo na itong si Department of Justice Secretary Remulla sa magiging panukala ni Congressman Busita. At dahil kulang nga sa pondo ay posibleng ayusin na lang umano yung pondo ng Department of Justice kung saan pwede tapyasan or wag nang i-priority at i-priority na umano ang kamera. So napakalaking pondo ang kailangan para sa paglalagay ng kamera or CCTV diyan sa buong area ng Bilibid. So palagay ko may plano naman sila na i-relocate at tatanggalin na itong Bilibid diyan sa loob ng Muntinlupa. Bakit pa kailangan magkaroon ng napakaraming CCTV? So masasayang lamang ang pondo ng taong bayan. Ang kailangan dyan, palagay ko, ay mga tapat sa serbisyo na mga tauhan ng Bucor at siyempre itong matapang at magaling na pamumuno. Kasi kung si Katapang lang din naman mga kababayan natin, siya pa rin ang mamumuno, tapos ang mga tauhan niya ay sila-sila pa rin, yung mahilig magnegosyo dyan, wala nang pakialam sa mga PDL, basta sila ay kumita lang at nangyayari dyan na niluluto, nire-repack ang illegal na droga. So useless pa rin. So kasi magagawaan pa rin ng paraan. Anong gagawin mo kung sobrang dami ng CCTV, ang loob dyan ay puro naman kubol. Kasi palagay ko itong pagsisira ng kubol ay pakitang pakitang tao lang ito mga kababayan po natin. Pero after a month or another month ay babalik na naman yan. As tandaan po natin, ang kubol ay sinira ni General Bantag. Pero nung bumalik si Katapang, ayan, lalong gumanda, parang condominium na ang mga kubol sa loob ng Bilibid. Tanong ko lamang po is, dito po sa insidente na may nakatakas na PDL and doon po sa other alleged sa illegal activities inside Bucor, maganda po na ma-address ito kung mayroon talaga silang enough number of CCTVs and body-worn cameras. Mr. Chair, ang tanong ko lang po, dito po ba sa budget na tinatalakay natin, kasama na po itong CCTV and body-worn cameras? We have 100 million for CCTV, Mr. Chairman. Ang request kasi 100 milyon po para sa CCTV meron po. Yes, Mr. Chair. I think enough na po yun. Pero, Mr. Chair, how about body-worn cameras po? Ang laki pala ng budget. Tibang-tiba na naman ang kanilang bulsa mga kababayan po natin. Wala pa hong sinama sa budget kahit may request po. Actually, ang request po ng Bucor na budget is 36 billion. 32 billion. Ang binigay po ng DBM ay 7 billion lang po. Malaki ng pondo pala. Bilyones. Yes, Mr. Chair. Naitanong ko lamang po ito kasi napakahalaga po nito eh. Hindi lamang po ang mapoprotectionin nito ay yung PDLs, but of course, pati po yung mga personnel ng Bucor. Kaya talaga napakahalaga po nito. Kung matutulungan po kami ng Kongresong maglagay po ng ganitong item, ay talaga pong tatanawin namin na malaking utang na loob. Sapagkat kahit gusto ho namin magkaroon yan, ay hindi ho binibigay sa amin ng DBM. So, Mr. Chair, katulad po ng nabanggit po ni Honorable Secretary Remulla na talagang napakaganda po nito para sa kanila. At we think na talagang mas magiging effective po yung kanilang intention na magkaroon talaga ng yung bang makatotohanan ng public service. Kasi po talagang matagal ng issue ito eh. Marami pong nasasacrifice, hindi lang yung PDL, pati po yung mga
personnel involved dito po sa Bucor ay mapipigilan po. So, Mr. Chair, siguro po maganda maisama ito sa priority. Okay, so what is now your Salamat po, pleasure? salamat po. Honorable Busita? Mr. Chair, siguro po may manifest na may sama po sa priority ito ng budget ng Bucor, itong pasa sa body-worn cameras. Mr. Chair. The senior vice chair is within reach. So, sa darating na panahon, appropriate time, I think you and the leadership will discuss on that matter. Yes, Mr. Chair. Worried lang po ako kasi talagang mahalaga po ito. I'm not insisting dito po sa issue na to. At ipagtitiwala po natin ito kay Madam Honorable Congresswoman Kimbo na matulungan po sana tayo. Yes, Mr. Chair, so long as he proposes a source of funds, Mr. Chair. Maghanap ka po ng programang babawasan. Siguro po, bawasan na lang yung hindi masyadong mahalaga. Not necessarily na sa DOJ siguro, ano po. Kasi nakita natin yung pondo. So yun po mga kababayan po natin, CCTV at body-worn camera ang kailangan umano ngayon ng Bucor. So malaking pondo ang kanilang kailangan. So ang tanong mga kababayan po natin, kahit kumpleto ba sila ng kagamitan, ay ganun pa rin ba sila katapat sa kanilang serbisyo? O patuloy pa rin ang kanilang ginawang illegal o gagawing illegal pa sa loob ng Bucor. So siyempre at hindi naman basta-basta magiging maganda ang pamalakad ng Bucor hanggat hindi nagkaroon ng matapang at may manasakit na namumuno diyan sa loob ng Bucor mga kababayan po natin. Kasi kita natin ang kapalpakan at pakitang media lamang ang ginagawa ni General Katapang sa kanyang pagtatrabaho diyan sa Bucor. So tingnan mo ay biglang sumabog ng hindi niya inaasahan na ang inakala niya ay talagang kontrolado niya ang Bucor dahil nga nakikisama siya, nakikiparte siya sa mga PDL pero hindi niya alam na inuutakan na pala siya ng mga tinuturing niya na kaibigan ng mga PDL. So dapat talaga umano, sabi nga ni Attorney Salvador Fanilo, dapat gayahin niya itong General Bantag na matapang at takot itong mga PDL sa kanyang pamumuno diyan sa Bucor. So sabi natin medyo minalas lang itong General Bantag dahil siya ang tinarget na pabagsakin diyan sa loob ng Bucor.